Hey, what's up, Karkarot? Karsing sa City.ph. Day of exam na yun. 6 months na nag-aralan. Nagpuyatan. Ito na. Nagera na tayo. Handa na lahat. Punta na lang tayo sa venue. Yung plano dapat is magmamotor kaso umuulan. So baka ginawin ako. Gagawin ko na lang is magbabas na lang ako. Papawis ako onti before mag-exam. Masal onti. Yan. Pinapunta ko pa rin yung kapatid ko yung mag-atid dapat sa akin. Tapos gising yung bunso namin dito. Siya dapat gigising kaso mas nauna pa akong gumising eh. Mga reviewer ko. Pambano. Reviewer ko. May makalat onte, pero mas makalat yan na nag-review ako. Ito ako nag-review. Ito na yung mga gamit. Dami ko pala nadala, no? Masyadong marami. Pero, okay na yan. Sana. Yan, magpaswerte. Kumpiyansang walang katulad. Kalahati lang. Kalahati kayo. Okay yan. Kitang-kita yung ano mo, unan mo. 3 taon hindi na, no? Sayang mo, hanggang dulo. Pinakamatulis. Survey, ilang taon kaya hindi nilabhan to? Oh, may butas po. Oh, ang ginagawa mo dyan sa butas na yan, ha? Ikaw, ha? Exposed. Matulis na matulis. Ready na. Palag-palag, mag-ahit lang ako konti. Text na. Pag, naman pala ito eh. Tago. Siguro. Sinakasabayan nyo. Tatanong pala tayo kung paano makit. Alam mo, sa Manila Bay. Yara na. Sino tayo yun? Sino tayo nag-pera may namin? Ball na review. Good to the rational forms, harmonies, renaissance. Ito na kami. Pila. Sa kami magtitik. Sinabi tayo. What's up? Na exam. Agad sa buong araw kami mag-exam. 250 lang ang questions, pero mahirap pa din. Kaya lang ako pupuntang Peter. Kasi papay na lang ako kaya, tapos magkwenta ko. Hey, what's up? Nakauwi na tayo. Day 1 experience. Grabe yung kaba ko nung umaga. Yung 6 months na grabe pagre-review, yung pressure, mararamdaman mo sa umaga bago ka pumasok ng venue. Yung venue is cinema, yung venue namin. So, wala siyang bintana, wala siyang kahit ano. So, focus ka lang talaga. Pagkapasok, yung wala akong bag. So, ang bag ko lang, yung transparent na bag na pwedeng dalhin sa taas. Eh, nakikita ko sa kanila, dala-dala nila sa upuan nila yung transparent bag. So, akala ko pwede kong dalhin. Pagalitan ako ilang beses kasi nandun yung iba kong mga gamit na hindi kailangan sa day 1. Dinala ko na kasi lahat eh. Pati yung para sa day 2, dinala ko na lahat. Tapos, hassle sa umaga kasi may pila sa entrance. So, yung pila namin, napunta kami sa pila sa elevator. Eh, yung elevator, ilan lang yung pwedeng iakit nun. So, matagal, pabalik-balik. So, baka sa day 2, ang gawin ko, dadaan ako dun sa main entrance. Pinadaan kasi kami ng guard dun sa elevator area. So, ganun na lang gagawin ko next time para hindi hassle. Ang dami kong hinabol na review nung isang araw. Kaninang madaling araw. Tapos, pagdating ng exam, wala halos lumabas. Grabe yung pressure sa review, lalo na yung sa mga mock exams na sobrang detalyado ng mga kailangan mong kabisaduhin, yung numbers, yung sections, yung articles, lahat ng specific name ng architects, yung dictums. Mapo-force ka na kabisaduhin lahat eh. Kaya mag-effort ka ng todo para as much as possible, mas maraming informasyon na pasok sa utak mo para marami kang bala.
Ngayon, pagdating dun sa mismong day 1, yung exam namin, especially nung AM yung morning, walang lumabas na specific, walang lumabas na sobrang detalyado. Lumabas, puro mga simple questions na binabalik-baliktad nila yung words. Tapos, mas maraming foreign architects na projects na hinahanap. Yung hindi ako familiar sa iba, pero nagawan ko ng paraan para i-eliminate yung hindi mas familiar or mas fascinating dun sa mga gawa nila na dinidescribe yung question. So, ganun yung ginawa kong strategy. Yung iba halos nasagutan ko naman lahat confidently. Medyo mabilis ako natapos, which is mas lalo ako nag-overthink kasi parang first 1.5 hours natapos ko kagad, mga 2 hours, ganun. Tapos meron pang matitirang mga 3 hours para magantay. So, ang ginawa ko, binasa ulit. Tapos, upon reading, may mga pinalitan akong sagot. Hopefully, yung mga pinalitan ko, puro mga tama yung pagkakapalit ko. And then, ayun, pasahan. Tapos doon ko lang din na-figure out na bawal pala lumabas pag tanghalian. So, kailangan mo talaga magbaon pag exam. Kasi hindi ka na pwedeng lumabas para bumili ng tubig, ng pagkain. Ako, naiwanan ko yung tubig ko sa baba. Yung pagkain, akala ko pwede lumabas. So, unasahan ko na makakalabas ako. So, pagdating ng tanghali, wala talaga akong nakain. Hanggang mga 3 o'clock ata, wala akong nakain. Tapos, in-inform ko yung proctor kung pwede ba akong magpakasuyo, ganun. Sabi, hindi daw talaga, wala talaga. Nanginginig na ako dun. Grabe yung gutom ko, yung uhaw ko, nadi-dehydrate na ako. Tapos lumapit yung proctor sa akin, sobrang bait ng proctor. Sabi niya, kung gusto ko ba daw magpasuyo ng tubig, pwede daw siya kasi kakain sila magla-lunch. Tapos nakisuyo ako, please po. Pansagip buhay. Tapos yung pumayag siya. Tapos binigyan niya ako ng ito. Nilagay ko pa dito. Ito yung binili niya sa akin. Yung tubig. Kasi wala akong tubig. Tapos ito yung lunch ko. Tsaka breakfast. Tsaka merienda. Dalawang butter coconut na Nissin. Pinagkasya ko na, pinilit ko na lang na busogin yung sarili sa dalawang to. Tapos, ininom ko na lang yung tubig pampapuno. Tapos, nag-focus ako sa kakasagot. Nag-work naman, hindi ako inantok masyado. Medyo inaantok din ako ng mga late hours na pero pumalag. Yung panghapon na exam, ganun din. Mas simplified. Mas mabilis mo siyang masasagutan. Tapos, kung ikukumpara ko sa mock exams namin sa Atlas, grabe yung hirap nun sa mock exam. To the point na sa sobrang hirap nun, mapapa-overthink ka sa mga simplified na questions na kailangan mong isipin kung nililin lang ka ba nung sobrang simpleng tanong. Kaya mapapa-overthink ka. Kasi sa hirap nung pinagdaanan mo dun sa lumang mga mock exams, maiisip mo na na feeling mo illusion yung pagka-simple, pagka-easy nung ibang mga questions. Hindi lahat kasi may mga unfamiliar pa rin questions na hindi ko na matandaan kasi hindi ko masyadong ni-review yung building materials sa construction. Usually siguro kung on this day on this time, kaya mong hindi masyadong mag-review sa building construction and materials kung may experience ka. Kasi dinaan ko lang sa experience tsaka sa kung paano in-explain ng proctor ng mga professors namin dun sa Atlas. Tapos by discussion sa iba't ibang mga klase, nagre-retain yung knowledge. So ayun, mas nag-retain. Buti tanong ako ng tanong kaya yung mga hindi ko naintindihan, natatandaan ko. Yun sa panghapon, umabot ako ng parang mga 5 minutes before no deadline. Kasi yung deadline 6 o'clock. Pero feeling ko in-extend kasi nung pasa ako, marami pang hindi nakakapagpasa. Marami pang nauna sa akin, pero ang ginawa ko, dinouble check yung sagot ko just to make sure na wala akong nakaligtaan. Lahat ng word, binasa ko. Lahat ng shade, dinouble check ko kasi may chance ang hindi ma-checkan or ma-disqualify yung answers ko pag na-doble. So, dinouble check ko lahat ng maigi. Tapos, ayun, ganun yung experience. So far, nabawasan yung stress kasi yung umaga, grabe yung kaba ko. Kaya, ayan, sobrang thankful ko. Ito, hawak ko to buong araw, hawak ko to. Kinakabahan ako, especially every time na mag-i-start yung exam, nag-pray ako. Yes, just to make sure na matanggal yung kaba. Yun yung pinipray ko na matanggal yung kaba. Kasi pag kinabahan ako may stuck ako. Ayoko ma-stuck. Nagsikap naman tayo mag-review. So, alam ko tapat yung review na ginawa ko. Yung nerves na lang, tsaka yung heart, tsaka yung brain para mag-unify, para maganda yung performance. So, yun lang yung nangyari this day. Meron pang another day, pero tomorrow may break. So, makakapag-practice pa ako ng onti for design. Ang papracticein ko bukas yung trapezoid tsaka yung regular lot kasi yun yung pinakamahirap para sa akin. Tsaka yung may cut and slopes.
doon ako nahihirapan. Yung mga rectangular sites, hindi ko na masyadong pa-practice kasi medyo kaya ko naman na yun. Estimates onte sa mga rebars, ganun. Sa PL, sa mga paints, minsan nalilito pa rin ako doon. So far, good experience na kausap ko rin yung ibang mga klase ko sa Atlas. Maganda rin yung feedback nila. Kasi kung anong experience ko, yun din yung experience nila. Kasi mas nahirapan sila sa Atlas. Hopefully, lahat kami pumasa and maging accurate naman yung feeling namin na mag-reflect dun sa passing score. Sana nag-enjoy kayo sa content na to. Meron pang day 2. Siyempre, tutuloy-tuloy ko na to hanggang kung ano yung result and everything. Tapos, post ko na lang na magkakasunod. Yep. Karkarot, carsingson.ph. Follow niyo ako, subscribe, social media, tapos YouTube. Balik ako after na results.